Hello mga kasalon, magmamanicure po tayo pero ang imamanicure ko ay yung sarili kong kamay. So, paano nga ba magmanicure ng sarili mo? So, ibig sabihin, wala kang taga-manicure kundi ikaw mismo. So, ngayon, ituturo ko kung paano magmanicure na sarili mismo natin. Kapag kasi ang isang manicurista, marunong siya magmanicure sa sarili niyang kamay, madali na para sa kanya na magmanicure ng kamay ng ibang tao. Yan, kasi mararamdaman niya kung masakit o hindi at dapat alam niya kung ano yung aalisin niya. Yan, yung dry skin dito sa gilid at saka yung pagkat ng kuko sa gilid at saka yung pagtagal ng cuticle natin. So, pansinin natin, kapag tayo ay nag-aaral na mag-manicure, dapat sarili mismo natin ang ating pag-aaralan para maramdaman natin yung nararamdaman ng customer kung nasasaktan siya, kung tama ba yung tatanggalin natin. Kasi kapag hindi tayo marunong mag-manicure sa sarili natin, hindi natin magagawa sa iba. So, ini-encourage ko yung mga nag-aaral na mag-manicure, dapat sarili mismo nila ang uunahin nilang pag-aralan. Ibig sabihin, sariling kuko nila. Yan. Kung papansinin nyo mga kasalon, tinatanggal muna natin is yung dry skin muna dun sa gilid, or di kaya ikinakat muna natin yung kuko. And then, saka na natin ngayon tanggalan ng dry skin at saka cuticle. Pansinin nyo mga kasalon, ang paghawak natin ng nipper at saka paghawak ng pusher, ayan. Kapag nagpo-push tayo ng kuko, hindi masyadong madiin. Ayan. Tapos, kapag tayo ay magkakat ng kuko sa gilid at magtatanggal ng dry skin, ayan, ganyan lang ang pagtatanggal mga kasalon. Ayan. So, dapat dire-diretso, hindi yung ang cut mo ay parang inat-ngat ng daga. Okay? And then, dito sa side, syempre, ikakat muna natin yung kuko bago tayo magtanggal ng dry skin hanggang sa cuticle. Ayan. Yung cuticle kasi natin ay dapat hindi natin masyadong kinakat yun kasi maaaring masugatan natin at hindi lang masugatan na maaaring matanggal natin yung protection sa ating kuko at magkakaroon tayo ng infection. Okay mga kasalon, pansinin ninyo, yan. Ako mismo ang nagmamanicure sa aking kamay. Hindi ko pinapahawak sa iba. Bagaman minsan, pinapahawak ko sa trusted ko na manicurista. Pero, titingnan natin mga kasalon, dapat mag-ingat tayo. So, pagkatapos natin magtanggal ng mga cuticle, syempre, ipa-file na natin. Nail file na natin ito. Yan. So, depende dun sa gusto natin. Pwedeng round, pwedeng square, pwedeng oval. Depende dun sa gusto natin design. Ngayon, tayo mga kasalon, gel polish tayo, kaya binuff ko siya ng rough. Ang reason bakit natin i-binuff ay para mas makapit yung ating gel. Ngayon, nilalagyan ko na siya ng base coat. At ngayon, inilalagay ko na siya sa UV. Okay? Binibilangan natin kung ilang minutes para malaman natin kung tuyo na siya or hindi. Ngayon, maglalagay na tayo ng polish na ang gusto ko ay medyo may pagka-red. Yan. Pagkatapos ng base, polish na siya. So, UV pa rin, kasi gel polish yan, i-UV natin. Hindi yan natutuyo ng normal. Ibig sabihin, dapat nakalagay sa UV. Okay, and ito, dalawang coat lang ako ng nail polish. Yan, ito na siya. At